Pero nakikita natin dito na for some of you, parang nagkaroon naman kayo ng connection or communication, pero padalang hanggang sa umabot dun sa parang masyado ng busy, hindi na masyado nag-uusap, ganyan-ganyan, hanggang sa nagka-disconnect na kayo nitong person mo, mga kapiksi. Pero itong person nyo, guys, no, meron pa rin itong feeling sa inyo. May pagmamahal pa rin siya. And itong hopeful, guys, eto, saan ba yun? Totoo ito, guys, na hopeful pa, umaasa pa na hello guys, hello Scorpio, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is feelings reading, anong nararamdaman niya sa'yo. So, titingnan natin dito, guys, kung anong nararamdaman sa inyo ng inyong partner o specific person. General reading lang, guys. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi, pwedeng positive, pwedeng negative, pwedeng ma-pick up yung energy nyo, guys. Pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed, mga kapiksi. If hindi kayo naka-resonate dito, try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo. Baka nandun yung energy nyo, mga kapiksi. So, unahin natin tong deck na to, guys. Tingnan natin yung mga mensahe sa inyo ng inyong partner o specific person. I'm grateful for the spiritual lesson. Actually, hindi lang sa spiritual, no? Pero, grateful yung person mo na nakilala ka niya. Grateful siya na naging in a relationship kayo, mga kapiksi. Pero, ito, guys, parang past na ito, no? Ibig sabihin parang end na, pwedeng tapos na yung relationship nyo, or pwedeng hindi na kayo magkasundo ng person mo. Kahit anong status, guys, pwedeng hiwalay na kayo, hindi pa kayo hiwalay, no contact, ghosted, ganyan. Pero kahit na over na yung relationship, grateful itong person mo dun sa mga natutunan niya dun sa relationship nyo, dun sa mga kumbaga contribution sa buhay niya, sa mga lessons na natutunan niya. Pero kahit na hiwalay na kayo, mga kapiksi, hindi pa rin tumitigil itong person mo sa kakaisip sa'yo. Kumbaga balisa pa rin siya, palagi ka pa rin niya naalala. Pwedeng namimiss ka rin itong person mo, no? Kasi palagi kanyang iniisip. Especially, guys, kapag pinapakinggan niya talaga yung ating pampabalisa, subliminal. Libre lang yan, guys, dito sa YouTube. And kung babasahin niyo yung mga comments doon, super effective talaga nung subliminal doon. Kasi literal talaga, nung nakalagay doon 24/7, nilagay ko talaga doon 24/7. Paggising hanggang pagtulog, talagang iniisip kayo ng person nyo, mga kapiksi. And hindi siya nagre-react, no? Sabi niya, I don't react when people mention you. So, kumbaga, dead ma. Siguro para hindi ma-trigger, para hindi tanungin, para hindi na lalong pag-usapan, ganyan. Parang ano din, no? Kung ano man yung nangyari sa inyo, parang sinisikret na lang ng person nyo. Out of respect, no? Parang respeto sa'yo, respeto dun sa pinagsamahan nyo, mga kapiksi. Okay? So, yeah. Comment down below if feeling nyo naka-resonate kay dyan. Dito naman, guys, ito naman yung mga emosyon na nakapaloob sa relationship nyo. Pwedeng nararamdaman nyo, nararamdaman nila, or nararamdaman nyo parehas, mga kapiksi. So, hopeful, mga kapiksi. So, umaasa pa. Pwedeng parehas kayo na umaasa pa na maging okay yung relationship nyo. Although, nandun din yung nagpapanik, no? Na baka end na talaga, baka tapos na, baka wala na talagang, alam mo yun, karugton yung relationship. And itong bored, guys, ito feeling ko naboboard siya. Naboboard kayo na nag-iisa kayo. Naboboard siya na nag-iisa siya. Naboboard kayo na nag-iisa siya, nag-iisa kayo. Parang you miss each other, mga kapiksi. Nararamdaman ko na mutual naman ito. Sabi niya nga, no, I can't stop thinking about you. Kasi pagka mag-isa siya, kayo lang din yung naiisip niya. So, parang ganun din, no? Walang sense na nakipaghiwalay kung kayo pa rin pala, kung iisipin nyo pa rin pala yung isa't isa. Pero it makes sense, guys, kasi lalo na kung matagal yung pinagsamahan nyo, hindi naman yan basta-basta mawawala. Sometimes it takes even years, no? Kahit hiwalay na, it takes years bago tuluyang makalimutan. Lalo na kung nagsama talaga kayo sa isang bubong or ilang taong kayo magkasama, no? Hindi ganun kadali na pag naghiwalay nakalimutan na. Hindi ganun, mga kapiksi. Alright? So, comment down below, Sagittarius, Scorpio,
if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. So, dito naman guys, tingnan natin yung ganap sa relationship nyo or kung ano talaga yung feelings ng person mo. Shuffle ko to guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat na gusto mag-avail ng course guys, may promo tayo for August na magbibigyan ko ng free 3-in-1 pampaswerte subliminal sa lahat na mag-avail ng course. Kaya guys, mag-avail na kayo niyan, sobrang ganda. And meron din tayong bagong course mga kapiksi, para mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, no? Para mawala yung mga kabit ng jowa nyo guys. 30% discount naman yan until August 31. So i-avail nyo na mga kapiksi, sobrang ganda. So Scorpio guys, kayo ay represent ng Queen of Cups sa ating spread. Meron tayong presence dito ng Air sign, Aquarius, Gemini, Libra, Fire sign sa Aries, Leo, Sagittarius. So, for some of you, pwedeng may ganyan kayo sa inyong natal chart o yung person nyo, baka ganyan yung zodiac sign nila, mga kapiksi. So, dito, etong guys, parang isa sa mga reason kung bakit naghiwalay kayo ng person mo is, pagtupad ng kanyang mga dreams, no? Pwedeng sa una, parang LDR muna kayo, mga kapiksi. Titignan ko lang ulit yung message niya. Yes, so parang sa simula, parang nag-LDR muna kayo, parang hindi kayo, parang pinaghiwalay kayo ng tadhana, hindi para maghiwalay talaga kayo, kundi para i-pursue yung mga dreams nyo, especially siya, or pwedeng ikaw. Again guys, pwede magkabaliktad yung roles. Parang may umalis para mag-pursue ng kanilang dreams, ng kanilang career, mga kapiksi. And then, parang habang nandun kayo sa stage na pinupursue nyo yung dreams nyo or pinupursue nila yung dreams nila, parang hindi na nagkaroon ng, parang doon na na-lesson yung time sa isa't isa, mas na priority na yung mga dreams, mas na priority na yung mga personal goals kesa dun sa personal na relationship, mga kapiksi. Pero nakikita natin dito na for some of you, parang nagkaroon naman kayo ng connection or communication, pero padalang hanggang sa umabot dun sa parang masyado ng busy, hindi na masyado nag-uusap, ganyan-ganyan, hanggang sa nagka-disconnect na kayo nitong person mo, mga kapiksi. Pero itong person nyo guys, no, meron pa rin itong feeling sa inyo. May pagmamahal pa rin siya. And itong hopeful guys, eto, saan ba yun? Totoo ito guys, na hopeful pa, umaasa pa na kapag bumalik, let's say for example, kapag naisipan niya bumalik sa'yo, parang hopeful pa siya na tatanggapin mo siya. Or kung ikaw naman, parang hopeful ka na dadating yung time na babalik siya sa inyo, mga kapiksi, kapag ka na-establish niya na yung kanyang sarili. Kasi for some of them guys, no, parang nararamdaman ko rin na pwedeng may mga obligations din siya, baka breadwinner din siya sa family niya, or baka yung mga single parent, mga kapiksi, baka kasi yung person mo single parent siya, or baka ikaw yung single parent, ganyan, na walang pwedeng asahan kundi siya, no, na merong umaasa sa kanya. So parang mas pina-priority niya yun, mga children or mga bata, kesa dun sa sarili niyang kaligayahan, which is yung sarili niyang kaligayahan is ikaw at saka yung relationship niyo. So parang yun yung sacrifice na kailangan niyang ibayad kapalit nung mga responsibilities niya sa buhay. So, yun yung nakikita natin. Ayan, no? So, medyo talaga to, nangarap talaga na maging maayos. Kasi may mga financial troubles siya. So, for some of them, pwede nagkaroon sila ng financial troubles talaga, mga kapiksi. And parang yun yung inuna nila. Pinprioritize nila na makaangat-angat muna. Kaya parang muna sila, halt muna sila sa pag-ibig or sa relationship, mga kapisi. Although, dito sa itong person na to, parang nag-aantay lang din siya
na maging successful siya. Okay? Kasi nga, itong hopeful energy, no? But at the same time, nagpapanik din siya kasi baka dumating yung time na huli na ang lahat para sa inyo. Kasi baka mamaya, iniwan ka niya, tapos nagpapakayaman siya or nagpapakasikap siya. Tapos, ang plano niya is bumalik sa'yo kapag stable na siya. Pero at the same time, may panic din dun sa side niya kasi naiisip niya na baka pag bumalik siya sa'yo, huli na yun lahat. Baka nakatagpo ka na ng ibang person. Pero at the same time, ayaw ka rin niyang i-hold back, no? Ayaw ka rin niyang palutangin, ayaw niya sabihin sa'yo na antayin mo ko, ganyan. Kasi parang ikaw naman yung mawawalan ng sariling kaligayahan kung hindi naman siya sure na makakabalik pa siya sa'yo. Okay? So, meron din siyang conflicting thoughts, mga kapiksi. Pero right now, although sabihin natin na mahal ka niya, may feeling siya sa'yo, hindi ikaw yung priority niya. Ang priority niya is yung sarili niyang kabuhayan. Alright? So, yeah. Comment down below mga kapiksi if feeling nyo naka-resonate kayo dito sa mga messages na to, if naka-resonate kayo sa reading na to, guys. And pwede kayo makinig guys ng ating mga pampaswerte, relationship subliminals mga kapiksi. So, ito yung link, libre yan lahat sa YouTube, pwede nyo pakinggan. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye-bye.